Hello mga kaunikas and mga kaunikas, welcome back to another vlog. So for this video, ito po yung continuation ng ating Hebrew Learning 101 or Hebrew Alphabet to be exact. So pang 14th letter na po tayo ng kanilang alphabet and pagpasensyahan nyo na po kung medyo natagalan kasi nga nagka-problema tayo sa memory card ng aking camera and ngayon lang po ako nakabili. So sa mga nanonood po and naghihintay ng ating continuation, so ito na po siya. So, ang pang 14th letter po ng Hebrew alphabet ay ang letrang Nun. Okay po? So, kung makikita nyo po sa ating whiteboard, naisulat ko na po yung kanyang printed form and yung kanyang cursive form. And mayroon din po itong Nun suffix or yung kanyang suffix na tinatawag. So, meron din po siyang printed and then cursive format. Now, let's then start from yung po kanyang mismong letter. Okay, so ito po yung printed form. Ito po siya. And ito yung kanyang cursive format or yung sulat kamay. Para siyang letter J. Okay po. Now, ito yung Nun suffix and ito yung kanyang printed format. Vertical line lang po siya. And sa cursive format ay ito po. Okay? Ano din po siya? Vertical line. Pero, mas mahaba po sa normal na letter. Ipapakita ko po sa inyo mamaya sa ating example. Okay? So, lahat po ng example na ibibigay ko sa inyo ay nasa whiteboard na po natin. So, lahat po ng example na sentences with a particular Hebrew word, for example, naim. So, i-flash ko na lang po sa ating screen kasi hindi po kasya sa ating whiteboard, okay? And let's start with the special vowel system ng letter na to, okay? So, kung makikita nyo po, ito po yung kanyang special vowel system, okay? So, this is na, itong line na to. This is ne, this is ni, no, nu. Okay po. So, yung ating first word po is na-im. Naim. Okay po. And, ang meaning po niya in English is pleasant or nice. Or sa salita po natin na Tagalog ay kaaya-aya. Okay po. Now, ituturo ko po sa inyo kung paano natin siya isulat ng pakamay. So, ganito po siya. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, para siyang letter J. And then this is Ain, Yud, and then ito po yung Mem suffix. Okay po, para siyang letter P na bitin. Okay po, that is na-im. Naim. Pleasant, nice, or kaaya-aya. Okay? Now, yung atin naman pong next example is the word ne-he-dar. Nehedar. Okay? And that is magnificent or kahanga-hanga in Tagalog. Okay po? Now, paano natin siya isusulat ng pakamay? So, ulitin ko po, para siyang letter J. And then, hey. This is dalet and then hoesh. So, ganyan po. Nehedar. Magnificent, kahanga-hanga. Okay? So, ang example po natin dito is hamarak, mamash, nehedar. So, ulitin ko po, hamarak, mamash, nehedar. Which means the soup is really great. Or, ang sarap talaga ng sabaw. Okay po? Now, yung ating third word is the word nikhmad. Nikhmad. Okay po? Now, this is nice or kalugod-lugod in Tagalog. So, ganito po natin siya isusulat ng pakamay. Para siyang letter J. Chet. Mem. And then dalet. Dalet. Nikhmad. Nikhmad. Nice or kalugod-lugod. Okay po. Example po natin dito sa word na nikhmad is para po sa isang female speaker. Okay? At yalda nikhmada. So, ulitin ko po. At yalda nikhmada. At yalda nikhmada. You are a nice girl. Or ikaw ay isang kalugod-lugod na batang babae. Okay po? Yung ating fourth example is the word nahag. Nahag. Okay? So, nahag is driver in English or tagapagmaneho in Tagalog. Okay po? Now, ganito po natin siya isusulat ng pakamay.
Nahag. Okay po? Nahag, driver, tagapagmaneho. Now, example po natin doon sa word na nahag is pang female speaker din po. So, ganito po siya. At naheget tova. So, instead po ng nahag, so ito po ay magiging naheget. Okay po? At naheget tova. You are a good driver. Isa kang magaling na tagapagmaneho. Now, yung ating fifth example is the word nifla. Nifla. Nifla is wonderful in English or kahanga-hanga in Tagalog. So, para din po siyang katulad ng nehedal. So, either of the two pwede nyo pong gamitin sa isang sentence. Okay? Now, ganito po natin siya isusulat ng pakamay. Lapit ko lang ng kaunti. Nifla. Nifla. Okay? Nifla is wonderful or kahanga-hanga. Okay po? Now, yung example po natin doon sa word na nifla is the same lang din po na pang babae para magkaroon po kayo ng idea kung paano gagamitin yung mga specific words na ito or Hebrew words na ito para sa isang babae and para sa isang lalaki. Okay po? So, example natin is Asimla shalach nifla a. So, ulitin ko po. Asimla shalach nifla a. Your dress is wonderful. Ang bestida mo ay kahanga-hanga. Okay po? Now, yung example po natin doon sa Hebrew word na naim is naisulat ko po sa ating whiteboard. Naidikit ko po sa ating whiteboard para maipakita sa inyo kung paano natin lalagyan ng mga nikudot itong mga words na ito para magkaroon po kayo ng idea and para kung gusto nyo pong matuto, matuto rin kayo kahit papaano. Okay? So, example po natin is para sa isang female speaker. Okay po? So, ito po siya. Naim me od lehakir o tak. So, ulitin ko po. Naim me od lehakir o tak. So, naim me od lehakir o tak. So, kapag po lalaki yung pagsasabihan, this will be otcha. Okay? So, yun lang po yung magiging difference. So, balik tayo. Lalagyan po natin ito ng mga nikudot. And, ganito po siya. Okay, sa letter nun po natin is magkakaroon ng kamats. Or yung parang letter T na maliit. Okay po? Sa letter Ain is meron tayong chirik. Sa letter Mem is meron tayong shva. Meron tayong cholam sa taas ng vav. Meron tayong shva as well sa baba ng lamed. So, ito po yung dalawang tuldok, okay? So, dalawang tuldok lang po yan. And then, meron tayong patak sa baba ng hey. Meron tayong chirik sa baba ng kaf. And then, meron tayong dagesh sa gitna. Okay po? Lehakir. Now, meron tayong cholam sa taas ng vav. And then, meron tayong kamats sa baba ng tav. And then, meron po tayong dalawang tuldok sa gitna ng kaf sufit. Okay po, pagpasensya nyo na kasi kailangan na yata nating bumili ng pentel pen kasi hindi na masyadong makita. Pero palinawan ko na lang para sa inyo. Okay po, so ganyan siya. Naim meod lehakir o tak. Naim meod lehakir o tak. It's very pleasant to know you. Or talagang kaaya-ayang makilala ka. Okay po. Now, paano natin siya isusulat ng pakamay? Ganito po siya. Naim meod lehakir otak. So, ganyan po. Naim meod lehakir otak.
It's very pleasant to know you. Talagang kaaya-ayang makilala ka. So, yung pong sentence na yan ay basically maririnig nyo dito sa Israel, lalo na kapag kayo ay nakipagkilala. Okay po? Now, let's then proceed sa kanyang suffix or yung tinatawag na memsufit. And ito po yung kanyang printed form, vertical line. And then yung kanyang cursive format is vertical line na mas mahaba sa isang normal na Hebrew letter. Papakita ko po sa inyo mamaya. Okay? So, ang ating pong example is the word nin. So, meron na po tayo ditong nun, the letter nun, and meron na din po tayo ditong nun sufit. Okay, so ito po yung perfect na example para sa inyo. So, yung nin po is great-grandson in English or apo sa tuhod sa salita natin sa Tagalog. Okay po? So, paano natin ito isusulat ng pakamay? Ganito po siya. So, parang letter J, and then Yud, and then vertical line na mas mahaba sa normal na Hebrew letter. So, kung makikita nyo po yung difference, ito po yung normal na letter, ito yung normal na size niya, and then mas mahaba yung nun sufit. Okay po? So, ang ating example is, ipa-flash ko na lang po sa ating screen. Hasafta sheli, lo zakta, lirot, etanin shela. So, ulitin ko po. Hasafta sheli, lo zakta, lirot, et hanin shela. Hasafta sheli lo zakta, lirot, etanin shela, which means, my grandmother did not get to see her great-grandson. Or in Tagalog, hindi nakita ng lola ko ang kanyang apo sa tuhod. And that's all for this video mga kaunikos and mga kaunikas. I hope kahit papano nakatulong po itong video na ito and nakapagbigay po sa inyo ng kahit kaunting impormasyon and natuto rin po kayong maglagay ng mga nikudot sa mga Hebrew letters. And kung gusto nyo pong matutunan ng isa sa pinaka-ancient na language around the world, then you can follow my Hebrew tutorials. Nasa mga videos po natin, kayo na lang po yung mag-check if you have time. And kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa aking page, then please do so. Kung kayo interested po sa Hebrew language, of course. And kung meron po kayong mga kakakilala na sa tingin nyo ay makakatulong itong ginawa natin tutorial, you can share this video to them para naman po kahit papaano ay makapagbigay tayo ng kahit kaunting information about the language itself. And kung nagustuhan nyo po itong video na to, then please don't forget to give it a thumbs up. And I hope makita ko pa po kayo sa aking next tutorial. Have a nice day everyone, and yun lang po. Kita-kits next time. Bye-bye!